ating lahat. At tayo lahat ay tumayo para sa ating Lord. Yes, Lord, Father. Our Father in heaven, maraming salamat po sa umaga nito, Lord God. Lord, pinagpapasalamat namin ang buhay ng bawat isa, Lord God. So umaga ito, Lord, we ask you to be with us as we worship and glorify your name, Lord God. Lord, pinagdarasal namin ang bawat isa, Lord, ng mga dalang mga worries, mga dalang problema. Lord, sa umaga ito, binibigay ka mo namin lahat sa inyo, Lord. Dahil, Lord, kayo lang ang solusyon sa lahat ng bagay sa mundo, Lord God. Lahat na imposible, Lord, ay kaya niyong gawing posible, Father God. And we just rely on you, Lord God. Father, we pray for the music ministry na mag-lead sa amin, Panginoon. Give them the wisdom, Lord God, na maigit kami, Lord, to worship in your name. Lord, we also pray for the teachers of the music ministry, Father God. Kayo po magtuturo sa kanila upang maibahagi nila sa mga bata, sa aming mga anak, Lord God, ang inyong salita. Lord, even the ushers, we pray for them. Lord, lagi silang kabayan, Lord God. Give each and every one of us wisdom, Lord God, that we may be instruments of not only your love, Lord, but the peace that comes from you. Lord God, we also pray for our pastor, Lord. Kayo po ang magbigay ng wisdom sa kanya, Lord, na maibahagi niya sa amin ang nais mong iparating, ang mensahe niyo sa umaga ng ito, Father God. Lord, sa mga kasama namin na papunta pa lamang, Lord, kayo po ang mag-ingat sa kanila, Father God. All of this, Lord, we ask in Jesus' mighty name. Amen and amen. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Bago po tayo umawit ng mga pagpuli at pasasalamat sa ating Panginoon, tingin po tayo sa ating mga katabi. Hindihan po natin, patingin po natin ang blessed morning, kapatid. Blessed morning. So, handa na po ba kayo umawit sa ating Panginoon? But before natin po, basahin po ang salita ng Diyos. So Mark chapter 10 verse 27. Ang sabi po ng salita ng Diyos, with man, this is impossible, but not with God. Pakisabi nga po, but not with God. But not with God. All things are possible with God. Amen po ba? Amen. All things are possible with God. Ready na po ba kayong tumanggap ng miracles ngayong umaga? Ready na po ba kayong tumanggap ng pagpapala mula sa ating Panginoon? Amen. Amen. So, awitan po natin ang ating Diyos habang kumakalakbang po ang ating Panginoon. Pag-asa na naman po para sa ating Panginoon. Jesus, we deserve all the praises, all the glory, praise the Lord. We praise the God. I can do anything.
See you now.
Your praise is our weapon sa mga battles namin. Jesus, let us continue to worship Him. Let us continue to thank Him. Yes, Jesus. Lord, we believe that You are here. Spirit of God. Yes, Jesus. Let Your Holy Spirit flow in this place, O God. We just want to thank You. We just want to worship You. Praise You, O God. Yes, Jesus. Why don't we lift our heads to Him? Taas po natin ang ating mga kamay. At habang nakataas po ang ating mga kamay, why don't we surrender everything to Him?
reminded of the fact that you are enough. Ikaw ay sapat sa amin. Salamat po, Lord, sa Lord's Day, kagaya nito, na palagi mo kaming tinuturuan na ikaw ay sapat-sapat sa aming mga buhay pagkat wala po kaming magagawa kung wala. Salamat po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Iwas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po natin sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabay-sabay po natin sabihin today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo at pagtingin po natin ang ating mga katabi ng mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. At kung meron kang katabing lalaki, pakisabi sa kanya, Ninong, malapit na ang Pasko. Kung may katabi kang babae, pakisabi sa kanya, Ninang, Pasko na! Sino po sa inyo excited sapagkat malapit na po ang pagdiriwang ng kapanganaman ng ating Panginoon? Kung kayo po excited po ba lang pa kayo sa ating Panginoon? Praise God! Wow, ang sarap pong alalahanin kung paano ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa atin noong araw ng Pasko. At syempre, nung siya'y pumatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay aking pong inuha sa huling bahagi ng unang Pedro. Ito po ay sa chapter 5, verses 6 hanggang 10. Ganito po ang ating matutunghayan. Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan nyo dahil nagmabalasakit siya sa inyo. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umuungal na naghahanap ng malalapat. Patatagin ninyo ang pananampalataya nyo sa Diyos at labanan nyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang paghihirap na ito. Panghuling talata, maikling panahon lang ang paghihirap nyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay nyo. At siya din ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggan niyang kalwalhatian sa pamamagitan ng pakikipag-isa nyo kay Kristo. Ito po ang salita ng Diyos. Bago po tayo maupo, idako po ninyo ang inyong kamay sa inyong katabi, sa kaliwa o sa kanan. Ipagdasal po ninyo ang ating kapatid. Magsalita po kayo ng pagpapala sa Kanya. Mag-declare po tayo ng blessing sa Kanya. Salitain natin ang kalakasan ng Panginoon. Salitain natin ang kagalingan na nagmumula sa Diyos. Salitain po natin ang karunungan ng Diyos. Alam po natin na ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa ating lahat sa umagang ito. At wala pong hindi dadaluyan ng biyaya ng Diyos sa umagang ito. Sapagkat ang kamay na yan, ang mga kamay na yan ay gagamitin ng Panginoon na daluyan ng kanyang kalakasan, ng kanyang ginhawa, ng kanyang basbas para sa lahat ng narito. Bless them, Lord God. Bless your people, Lord. Strengthen your people, O God. Preserve your people, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pwede po ba natin sabihin ang mga salita ng pagpapasalamat sa Panginoon? Just remind yourself
of the goodness of God, the love of God. Just open your mouth and just say, thank you, Jesus. Thank you, Lord. We honor you, God. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyo. Napakabuti mong Diyos. Salamat iniligtas mo kami. Salamat hinango mo kami sa mundong ito. Salamat, Panginoon, nilapit mo kami sa iyong damdamin, sa iyong puso, Panginoon. Salamat, patuloy mo kami tinatyaga. Salamat, Panginoon, patuloy mo kami niyayakap. O, purihin ka. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami po'y nagkatipon upang pag-aralan ng iyong mga salita. Lord, salamat sa dugo mo na naglinis sa lahat ng aming mga kasalanan. Inaamin po namin kami mahina. Inaamin po namin kami makasalanan. Subalit dahil sa iyo, Panginoong Jesus, kami ay malakas. Dahil sa iyo, Panginoong Jesus, kami inari mong matuwid. At ngayon nakakatindig kami sa iyong harapan malinis. Maginhawa ang kalooban sapagkat alam namin na dahil kay Kristo nakangiti sa amin at aming Diyos sa langit. Salamat, Lord, at alam po namin ang araw na ito'y magbubunga sa amin ng pag-asa at kalakasan sapagkat ang iyong salita'y parang tubig na nagbibigay ginhawa sa anumang bahagi ng buhay namin na may tagtuyot. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Sa loob po ng 30 seconds, palakpakan po natin ang ating buhay ng Panginoon. Habang tayo po sumisigaw sa Kanya ng mga papuri. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Come on, clap your hands, church! Praise God! Amen. Amen. Pwede na po kayo mo brothers and sisters. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon na wala na si Enteng. At salamat sa Panginoon, maaraw na. Kaya ang sarap po sa pakiramdam ng Lord's Day sa araw na ito. Ngayong umaga, idadako po tayo sa huling bahagi ng pag-aaral natin ng aklat ng unang Pedro. Ito pong pag-aaral na ito ay sinimulan natin ilang buwan na ang nakakalipas. At salamat sa Diyos, matatapos na natin ang book o aklat ng unang Pedro. At palagay ko sa susunod na mga linggo ay sisimulan naman natin ang pag-aaral ng panibagong aklat. Ang pag-aaral po natin ngayong umaga ay akin pong tinawag na ganito: aalagaan ka ng Diyos. Pwede bang kalbitin mo yung katabi, sabihin mo sa Kanya, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, ngayon pa ba? Sa ating pong mga naunang pag-aaral, lalo na po sa pag-aaral natin ng unang Pedro, nakita natin na ang buhay Kristiyano, talagang kasali dyan ang mga sitwasyon na hindi maganda. Hindi palaging maginhawa, at hindi palaging masaya ang Christian life. At ito po ay dinanas ng mga naunang Kristiyano na talaga namang na-experience nila ang matinding pagsubok at pangamba dahil nga may nakaumang sa kanila na pag-uusig. Napag-aralan po natin ng mga nakaraan na balitang-balita noon ang sinapit ng mga Kristiyano sa Roma. Naaalala din natin na napag-aralan natin noon na nabalita noong araw na maraming Kristiyano ang ipinakulong dahil sa kanilang pagsunod kay Kristo. May mga Kristiyanong pinapakain sa mga halimaw na hayop, kagaya ng leon. Napag-aralan po natin yan. At nakita din natin na may mga Kristiyanong sinusunog at ginagawang sulo sa parke ng hari noong araw. Sila ang ginagawang lampara. Ganyan po ang sinapit ng mga Kristiyano noon sa Roma. At ito pong nangyari noon sa Roma ay maaari ring mangyari noong araw sa ibang lugar. Kaya maraming Kristiyano ang napuno ng pangamba. At may mga ilan na natutukso na talikuran na lang ang pananampalatayang Kristiyano upang makaiwas sa maaaring dumating na pag-uusig. Yan po ang dahilan kung bakit isinulat ang unang Pedro. Isinulat ni Pedro ang aklat na ito upang palakasin ang loob ng mga Kristiyano.
Isinulat niya ito upang sila'y hikayatin na magpatuloy at huwag tatalikod sa kabila ng pag-uusig na maaaring dumating sa kanila. Para kay Pedro, sa kabila o dahil sa kabila ng mga paghihirap na ito, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Patuloy silang inaalagaan ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, aalagaan tayo ng Diyos. Tingnan po natin ang mga huling payo ni Pedro sa mga Kristiyano ng araw upang sila'y mahikayat na maging tapat sa ating Panginoong Jesucristo sa kabila po ng samot-saring problema at pagsubok. Tingnan natin ang verse 6. Ang sabi ni Pedro dito, kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Dito ay sinasabi ni Pedro sa mga Kristiyano na huwag kayong manangan sa sarili niyong kaalaman. Bagkus ay ilagay ninyo ang inyong tiwala sa Diyos. Kaya dito sinasabi ni Pedro, magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Panginoon sa kayang gawin ng Diyos. Para bang sinasabi ni Pedro sa verse na ito, maaaring malabo at magulo ang nangyayari sa inyo ngayon, pero huwag kayong tatalikod. Patuloy kayong manalig sa Panginoon. Patuloy kayong magtapat sa Kanya sa kabila ng pag-uusig. Dahil sa pagtatapos ng lahat, naroon naman ang parangal mula sa Diyos na kailanman ay hindi mababawi sa inyo. Sabihin mo sa iyong katabi, ang ating tunay na kayamanan ay nasa langit. Hindi ito mabubulok. Kailanman. Kaya sinasabi po ni Pedro, tuloy-tuloy lang kayo sa paghakbang ninyo sa buhay Kristiyano. Walang aalis kahit minsan may pagsubok. Walang aayaw kahit minsan parang aandap-andap ang pananalig mo. Patuloy kang gumakbang. Naandyan ang pag-uusig ng mga hindi naniniwala kay Kristo. Ngunit tumingin lang kayo sa parangal na ibibigay ng Diyos sa inyo doon sa buhay na walang hanggan. In short, sinasabi po ni Pedro, focus on things that are eternal. Lahat naman ng bagay sa mundo ay mawawala. Doon kayo mag-focus. Diyan po sa verse na ating binasa, binanggit ni Pedro, yung kahalagahan ng pagpapasako sa kapangyarihan ng Diyos. Lalo na kapag hindi mo nauunawaan ang mga nangyayari sa buhay mo. Kayo po ba ay dumadating sa bahagi ng buhay niyo na parang hindi niyo nauunawaan? Bakit ito nangyayari sa akin? Ang payo po ni Pedro sa mga ganitong tao ay simple lang, magpasakop daw tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Now, bago po natin ipaliwanag ang kahulugan niyan, alamin muna natin ano ba ang kahulugan ng kapangyarihan ng Diyos? The power of God. Nais ko pong hiramin ang paliwanag dito ng isang lumang-lumang dokumento, panahon pa ng nina Calvin, nina Zwingli, nina Luther, na kung tawagin po ay Heidelberg Catechism. At ito po ay aking isinalin sa Tagalog. Ang sabi po ng catechism na ito, ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na malakas. The power of God is almighty. Ito ay matatagpuan kahit saan. Sa pamamagitan ng kanyang kamay, patuloy niyang inaalagaan at pinamamahalaan ang langit at lupa at ang lahat ng nilalang. Ang dahon at damo, tag-ulan at tagtuyot, tag-ani at tagtuyot, pagkain at inumin, kalunsugan at karamdaman, kasaganaan at kasalatan, lahat ng bagay ay hindi dumarating dahil nagkataon lang, kundi dahil sa kanyang mapagpalang kamay bilang Ama. Yan po pala ang power of God. Yan pala ang kapangyarihan ng Diyos. Itinuturo nito na lahat ng nagaganap sa mundo ay hindi nataon lang. Sabi mo sa katabi mo, walang nataon lang kay Lord. Sabi mo sa iyong katabi, walang aksidente. Yan po ang itinuturo ng catechism na to. Bawat dahon na tutubo at bawat dahon na malalaglag sa sanga ay ayon sa pasya ng mapagpalang kamay ng ating Diyos. Itinuturo nito yung aktibong presensya ng Diyos
na namamahala sa lahat ng nagaganap sa mundo. Kaya kahit parang malabo ang mga nangyayari sa buhay mo ngayon, alam natin ang Diyos ay gumagawa pa rin ayon sa Kanyang kalooban. Amen? Uulitin ko yung sinasabi ko. Kahit na minsan parang ang labo-labo na nangyayari sa buhay natin, nakatitiyak po tayo na ang Diyos ay may ginagawa para matupad ang Kanyang kalooban at ang Kanyang magandang plano para sa ating mga buhay. Amen! Minsan sinasabi natin, bakit kaya dito pa ako isinilang sa bansang ito? Sa bansang ito, puro na lang problema. Bakit naging Pilipino pa ako? Sana Koreano na lang ako. Sana Australia na lang ako. Tinatawanan ng bansang ito sa world stage, sabi ng ilan. Kailan kaya aahon ng bansang ito? Bakit kaya ang ibang bansa mas maunlad? Maigi pa ika ang Japan, maigi pa ika ang Indonesia and other countries. Marami tayo minsang tanong. And surely, maraming nangyayari sa buhay natin, bunga din naman ang gawa ng tao. Pero, sa ganang atin bilang mga Kristiyano, sa kabila ng lahat ng nangyayari sa buhay natin at sa paligid, alam nating maalam ang Diyos. Amen. Gumagawa ang Diyos. May ginagawa siya na hindi natin nakikita. Patuloy niyang pinamamahalaan ang mundo at makatitiyak tayo na lahat ng mangyayari ay nagaganap at magaganap upang isulong ang Kanyang kalooban at magandang plano sa atin na Kanyang bayan. Amen! Dagdag pa po ng katikisim na ito. Kung kaya tayo ay dapat na maging mapagtiis sa pagsubok. Sabi mo sa katabi mo, magtiis. Kasama mo si Lord. Ulitin ko, kung kaya tayo ay dapat na maging mapagtiis sa pagsubok, mapagpasalamat sa panahon ng kasaganaan at sa lahat ng bagay, anuman ang mangyari sa atin, inilalagak natin ang ating buong tiwala sa ating tapat na Diyos at Ama. Nagtitiwala tayo na walang anumang bagay ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig niya. Lahat ng nilalang ay nasa alaga ng Kanyang kamay at walang anumang iiral malibang loobin niya. Tell someone beside you, all things work together for good. All things work together. At pakisabi sa kanya, even the painful ones, even the bad ones. Mga kapatid, kung alam natin na ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, kung alam daw natin na ang buhay natin ay nasa ilalim ng pag-aalaga ng Diyos, matututo tayong magtiis. Kapag may pagsubok tayo, alam natin, may ginagawa si Lord. Matututo din daw tayong magpasalamat kapag tayo ay nasa moments of prosperity. At sa lahat ng pangyayari, natututuhan nating magtiwala sa Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Amen? Maaaring ang buhay mo ngayon ay parang out of control. But know this truth. God is in control. Alam niya ang Kanyang ginagawa. Lagi ko sinasabi, ang buhay Kristiyano para po yung isang work of art. Parang isang cross-stitch na marami sa inyo meron niya na nakasabit sa inyong dingding. Subukan po ninyong baliktarin yung cross-stitch. Halahalabid, mabulok. Ano ba naman to? Napakaburara. Bakit ganito? Sala-salabat. Nung ginagawa yun, maaaring ganun ang tanong. Nung gumagawa, habang sinusundan niya yung pattern, yung guide, ba naman to, saan papupunta itong ginagawa ko? Nung pala, nung binaliktad, magandang garden. Ganyan din ang buhay Kristiyano. Maaaring ngayon, dumadaan ka sa parang, ano ba to, sala-salabat. But in the end, alam natin na may magandang ginagawa ang Diyos sa buhay natin at sa mundo because God is in control. Amen! Kaya anong payo sa atin ang katikisim na ito, maging mapagtiis. Panahon na parang mga Kristiyano, sa gitna ng pagsubok, nagiging mapagtiis at nagiging mapagpasalamat din. Minsan nag-fail tayo dyan. Amen? Kasali ako kapag things are getting tough, things are getting crazy, parang mas default natin ang, alam mo yun, anong klaseng buhay ito? Bakit ito ang binasa ako? Hindi kayo yan ang mga taga-ibang grupo yun.
Anong klaseng negosyo to? But if we know that God is in His throne, we know that God is in control, even in the midst of trouble, tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Tapikin mo yung katabi, sabihin mo sa kanya, pansamantala lang yan. Verse 7, gusto ko po itong verse 7 na sinabi ni Pedro sa mga Kristiyanong malapit ng usigin. Ang sabi niya, ipagkatiwala niyo sa kanya ang lahat ng kabalisahan niyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Surely, maraming Kristiyano ang nababahala nung araw dahil nga may ongoing na persecution. Nangyari na sa Roma, baka sila na ang sunod. Kaya nung araw, maraming Kristiyano worried sa kanilang buhay. At kung napapanood nyo yung Pulang Araw sa GMA or Netflix, albe. Maaring may pagkakahawig ang dinadanas ng mga Pilipino noong dumating ang mga Hapon sa Pilipinas sa dinadanas ng mga Kristiyanong nasa ilalim ng nakaumang na panganib. Nandiyan ang napakarami nilang tanong. Marahil naglalaro sa isip nila, ano mangyayari sa buhay natin? Buhay pa kaya tayo bukas? Paano kung dagpin tayo? Paano kung gawin din sa atin yung ginagawa sa mga Kristiyano sa Roma? Paano kung dumating sa punto na kailangan na nating magtago? Saan tayo kukuha ng kakainin? Paano ang kabuhayan natin? Yan palagay ko ang kabalisahan ng mga unang Kristiyano nung araw. Alalang-alala sila sa buhay nila. At sa kabila po ng kanilang matinding kabalisahan, nagsalita si Pedro. Ang sabi niya, ipagkatiwala niyo sa kanya ang lahat ng kabalisahan niyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Sinasabi ni Pedro, alam kong natatakot kayo. Alam kong nag-aalala kayo sa buhay niyo. Alam kong natatakot kayo na baka dumating na yung pag-uusig. Baka mawalan kayo ng kabuhayan, baka wala kayong kainin. Pero sinasabi ni Pedro, huwag kayong mag-focus dyan. Ipagkatiwala nyo sa Panginoon ang lahat ng kabalisahan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Sabi mo sa iyong katabi, may malasakit sa iyo si Lord. Hindi ka niya pababayaan. Ang ganda po ng pagkakasabi sa English. Ang sabi sa English, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Basahin po natin sabay-sabay. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. May anxiety ka ba ngayon? Sabi dyan, cast. Pag sinabi po cast, ibato na parang bola. Ipasa, no? Ipasa mo ang iyong anxiety sa Kanya because He cares for you. Sinasabi ni Pedro na God cares for you in the midst of your worries and stress. Hindi naman kayo pababayaan ng Panginoon. Kaya lahat ng kabalisahan at tanong ninyo, ibigay ninyo sa Panginoon. Alam niyo sa verse na ito, ipinapakilala ang Diyos bilang sufficient. Sa verse na ito, ipinapakilala sa atin ang sufficiency of God. Sabihin nga po natin, sufficiency of God. Ano po ba ang kahulugan ng sufficiency of God? Napakaganda po ng paliwanag ng isang preacher patungkol po sa sufficiency of God. And hihiramin ko po ito this morning. And allow me to quote. Ang sabi po ng preacher na ito, God is in the business of displaying His glory. He wanted us to see that He is different from us. God is self-sufficient. Narinig niyo yan? God is self-sufficient. Whatever your needs are, He does not have to get it somewhere. He has everything we need in Him. He is self-sufficient. Sabay-sabay nga po natin sabihin, God is self-sufficient. God is self-sufficient. Sabi pa ng preacher na ito, in this world, we are taught so that we will be independent. But in God, we are taught so that we will understand that we are to depend on Him. Depend on Him. We are never encouraged in the Scripture to be self-sufficient, but to be dependent on Him who is self-sufficient. Ulitin po natin, God is sufficient. God is sufficient. Sufficiente daw ang Diyos.
Sapat-sapat daw ang Diyos. God is sufficient. Siya ay self-existing. Hindi niya kailangang umasa sa tao o sa kanyang nilalang para maging kumpleto. Hindi nagugutom ang Diyos. Hindi nauuhaw ang Diyos. Hindi niya kailangang dumipende sa mas malakas sa Kanya dahil lahat ng kailangan niya ay mayroon siya. Kahit wala ang mundong ito, God can exist because God Himself is sufficient. Amen! Pero ibang-iba ang tao. Kung ang Diyos ay self-existent at kung ang Diyos ay self-sufficient, tayo naman po ay sufficient on God. We are dependent on God pala. We are not sufficient on our own. Hindi natin kayang mabuhay ng tayo lang. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang hindi mo kayang mag-isa. Amen? Tayo po ay hindi sufficient. Tayo ay nakadepende sa Diyos. Kaya hindi po natin dapat ihiwalay ang sarili natin sa Diyos dahil wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. Kailangan natin siya. Maging paghinga natin ay galing sa Diyos. Maging yung sikat ng araw na kailangan natin galing sa Diyos. Yung kinakain natin at iniinom natin ay nagmumula rin sa Diyos. Hindi, galing yan sa trabaho ko, galing yan sa pinagpaguran ko, galing yan sa business ko. Bakit ka nagkatrabaho? Bakit ka nagka-negosyo? Maaaring may iba ka pang dahilan. Pero tingnan mo pa rin yung kaugat-ugatan, lahat ng yan nagmula sa isang source, ang Diyos mismo. Amen? We are created not to be independent and strong. Kagaya ng itinuturo ng mundo. We were created to be dependent and reliant only on God. Kailangan natin ang Diyos. Hindi mo yung katabi, sabi mo sa Kanya, kailangan natin si Lord. Kailangan natin si Lord. Ang ganda po ng meron po ako nabasang magazine. At ito po ay kakalathala lang ngayong taon. Sabi po ng magazine na ito sa isang pahina nito, so you're worried? Most Filipinos are too. Kung worried ka daw ngayon, hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino daw ang nag-aalala rin ngayon. Alam mo yung katabi mo, ngingiti ngayon. Alam mo yung katabi mo, pulang-pula ang lapit, nakalipistik at talagang ang mukha puting-puti dahil talagang pinahiran niya ng mga Korean products. Ang blooming mo yun, parang lagi siyang okay. Akala mo lang yun. Sinasabi po ng pag-aaral nito, most Filipinos are worried, nag-aalala. Magaling lang magtago yung katabi mo kahit kintab na kintab ang ngipin, nakakasilaw. Ayon po sa magazine na ito, Filipinos are, next slide please, Filipinos are worried about their financial security. 8 out of 10 Filipinos worry about their financial security, and it is difficult to make their budget work amid rising prices across the board. 80% daw ng mga Pilipino nag-aalala sa gastusin. Totoo ba to? Totoo? Kaunti ang nag-aalala. Purihin ng Diyos kung gano'n. Ayon din po sa magazine na ito, Filipinos are worried about their health. The pandemic has opened the eyes of many Filipinos to the state of the country's health system, where 7 out of 10 worry about access to medical care and cost. 70% daw ng mga Pilipino nag-aalala sa kalusugan nila. Totoo kaya to? Kaya itong nakakapako sa aking kalusugan. Baka ito'y hindi lang to pizza, baka ito'y kung ano na. Mahaba kaya ang buhay ko? Buhay pa kaya ako after 5 years? Filipinos worry about their health. Sabi din ng magazine ito, Filipinos are concerned about access to education. 5 out of 10 Filipinos are concerned about the cost of accessing quality education for their children, which opens better opportunities for them to improve their lives. 50% daw
Kumbaga sa simbahan ito, kalahati daw ng nadalo dito, nag-aalala sa edukasyon ng kanilang mga anak. Paano kaya si Bunso kung nag-kolehiyo na? Wala naman siyang educational plan. Baka tumigil na lang siya after senior high. Filipinos are concerned about home ownership. Nag-aalala sa titirhan. The cost of becoming a homeowner is another big concern for Filipinos, as 5 out of 10, 50%, worry about the increasing cost of property and the diminishing possibilities this creates. Totoo ba to? Marami daw Pilipino nag-aalala kung saan sila titira. So sinasabi ko ng mag-aaral na ito that Filipinos worry about money, health, education, and housing. 4 major concerns ng Pilipino: money, health, education, housing. Nag-aalala daw mga Pilipino sa gastos, kalusugan, edukasyon, at titirhan. Truly, this is a difficult time for many Filipinos. At ayon po sa PSA, noong buwan ng Mayo, 2.11 million Filipinos lost their jobs, unemployed. Higit 2 milyong Pilipino daw ang nawawalan ng trabaho. Hanggang ngayon, apply pa rin ang apply. Wala pa rin work. Kaya po maraming Pilipino ngayon ang dumadanas ng anxiety attack dahil sa mga nangyayari sa buhay nila at sa paligid. And this, listen to this is no different sa dinadanas ng mga Kristiyano noong araw na nabubuhay na walang kasigurahan at nabubuhay sa ilalim ng takot dahil may nakaumang na panganib. Ganyan din ang dinadanas nila, maaring higit pa. Yet in the midst of all these cares, God speaks to them and says, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Aalagaan ka ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, akin ka. Walang dumadating sa buhay mo na pagsubok na hindi ko alam. At lahat ng bagay ay nangyayari sa buhay mo ay pinapahintulutan ng Diyos upang ibuyo ka sa lalo pang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. God will take care of you. Hindi ka niya papabayaan. Amen? Nasa 2024 pa lang po tayo, pero ang isip natin minsan, nasa 2025 na. Paano pag nag-college na si Tutoy? Paano pag nag-college na si Ining? Cast your worries upon the Lord, kapatid. Cast your worries upon the Lord. Ilagak mo sa Panginoon ang lahat ng iyong kabalisahan dahil inaalagaan niya ang kanyang bayan. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sapat-sapat naman ang biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. I-bless nyo nga sandali ang inyong katabi, hawakan nyo sa ulo, sabihin mo sa kanyang masarap na pagtulog. Igawad sa iyo ng Panginoon. Maniwala ang iyong isip. Kasama natin ang Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. O puso mo, kumalma ka. Kasama natin ang Panginoon. Sige po, papurihan natin ang Diyos. Ang Diyos na nag-aalaga sa kanyang bayan. Ang Diyos na sufficient. Lagi po natin tatandaan yan, God is sufficient for us. He is all sufficient. Hindi natin kailangan painumin ng Diyos kapag nauuhaw siya. Siya pa ang magbibigay sa atin. Hindi siya nauuhaw, hindi siya nagugutom. Lahat ng kakailanganin natin ay nasa Panginoon. Verses 8 and 9. Meron pong binanggit dito nakatambal ng kabalisahan. Pag pumasok daw ang balisa, meron daw e-epal. Sino kaya itong e-epal nito? Sorry po sa word na yun. Ano bang another word for epal? Parang opportunista. Ano po? Sino kaya ito na kapag unti-unti na pumapasok ang pag-alala sa isip mo, bigla namang pasikat palalo. Kilalanin natin kung sino. Sabi ni Pedro, humanda kayo at mag-ingat. Dahil ang kaaway ninyong Sino daw ang kaaway natin?
Tingnan sa katabi mo. Ayun sa kanya, achichi. Hindi pala siyang kaaway mo. Amen? Ang kaaway natin ay si Satanas. Hindi siya ang kagalit mo. Si Satanas, kumanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligi. Diyan lang siya sa tabi-tabi. Nandiyan ka na naman. Umaali-aligid na parang liyong umuungal na naghahanap ng malalapa. Patatagin ninyo ang pananampalataya nyo sa Diyos at labanan nyo si Satanas. Ano ba gagawin natin? Labanan! Hindi entertain si Satan. Lalabanan natin. Nakakalungkot ko ngayon, merong isang pinasisikat na pelikula, ang title po, Dear Satan. Labanan nga bakit parang kinakausap ka natin? At balita ko, sa pelikulang ito, hindi ko sinisiraan, ako po ay nagpapahayag lang ng aking pananaw bilang Kristiyano. Balita ko po, ipinapakilala raw ng pelikulang ito na si Satanas ay mabait naman talaga. Cute naman daw talaga siya at parang ganoon po yung narinig kong balita. Hindi po ako sure kasi di ko pa naman napapanood. Mag-ingat po tayo sa mga ganitong propaganda dahil ang totoo, hindi po mabait si Satanas. Galit si Satanas sa ating bayan ng Diyos, ayaw niya sa atin, at gagawin niya ang lahat para malin lang tayo. Kilalanin nga natin sandali si Satanas kasi ngayon talagang meron pa nga sa America, Church of Satan. Talagang pinapakyut ngayon si Satan ano? Pero kilalanin natin si Satanas. Sino ba talaga si Satan? Ayon po siya sa isang commentary. In the Old Testament, Satan was the accuser, the prosecutor, attorney before God, the adversary, kaaway. As Peter says, in Jewish tradition, Satan accused God's people before God's throne day and night. Daldalero pala to. Day and night, bubulong-bulong sa'yo ng mga discouragement. The devil is literally the slanderer. Sisiraan ka niyan. Pipilayan niya ang pananampalataya mo, ang confidence mo. Carrying the same connotation as the adversarial accuser. Taga-accuse. Taga-akusa. Yan pala ang nature ni Satan. Daldalero, madaldal, at pawang mga paratang ang nalabas sa kanyang bibig at talagang pinupuntirya niya ang puso ng mga mananampalataya. Araw at gabi, wala siyang ginagawa kundi paratangan ng mga anak ng Diyos. Siya ang ating adversary. Siya ang ating kaaway. Siya is slanderer, taga-akusa. Kaya please, mag-ingat tayo at huwag na natin kinakausap-kausap at sinusulat na ng letter, Dear Satan. At sa verses na binasa natin kanina, ipinapakilala naman si Satanas bilang isang oportunista. Na kapag dumadating yung anxiety, pansinin nyo magkadikit yung verse, na unang verse, cast all your anxiety. Then after that, pinasok si Satan. Sabihin, may interconnection, may relasyon. Oportunista siya. Ibig sabihin, kapag pumapasok na ang anxiety sa'yo, gagamitin niya ang pagkabalisa mo upang lalo pang makapanling lang sa iyong buhay. Dahil isa lang naman ang goal ni Satan, yung tayo ay tuluyang tumalikod sa pananampalataya. Sabi mo sa iyong matabi, huwag kang pauto. Bantayan mo ang iyong isip. Bantayan mo ang iyong puso. Kapag kami sa parang pumapasok sa iyo, huwag na mag-church. Huwag na nga akong manampalataya kay Kristo. Wala din namang nangyayari. Kala ko ba kapag ako born again Christian laging masayang buhay? Si Satan yan. Pinapalala niya yung cares mo para ikaw tuluyan ang magpakalayo-layo sa Panginoon. Sabi ng isang commentary, yung word na devour, kasi ginamit sa English yung word na devour, Satan is like a lion seeking someone that he may devour o paglapa. Yung word na paglapa o devour, ang ibig sabihin ay entangle in worldly care and other snares so as to finally destroy. Gusto ni Satanas na tayo ay ma-entangle. Pag sinabi pong entangle, mapulupot sa mga kabalisahan at hindi na makaalis doon. Gusto daw ni Satanas na tayo itali sa worldly care, iposa sa worldly care, nang sa ganoon ay makapangwasak siya.
At ang pagkawasak na ito ay mauuwi sa tuluyang pagsuko at pagtalikod sa pananampalataya. Kalbitin ko ulit ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya, huwag kang susuko. Tuloy-tuloy lang. Fight for your faith. Kaya diba, naalala nyo sa pag-aaral natin ng 1 Peter chapter 1, kasi chapter 5 na to eh. Sabi sa 1 Peter chapter 1, iaalaw ng Panginoon ng trials upang subungin ang ating pananampalataya kung tunay. Kaya kapag kami mga trials, huwag kang give up. Upang sa ganun lumitaw yung totoo mong pananampalataya na ikaw ay kay Kristo lamang. Alam niyo, habang binabasa ko po itong mga verses na ito, na-imagine ko yung mga Kristiyanong kakaba-kaba nung araw dahil sa pag-uusig na paparating. Kakaba-kaba na nga sila dahil merong pag-uusig na paparating, ginugulo pa ni Satanas ang isip nila at sinasabi ni Satanas, ano ba yung pinasok mo? Bakit naging Kristiyano ka pa? O ngayon nagtatago kayo? Ang ganda na ng buhay mo noon. Bakit sumapi ka pa sa Christian Church? O ano kayo ngayon? Kawawa ka naman. Paano ngayon ang buhay mo? Yan ba ang magandang buhay? Umalis ka na. Umalis ka sa Christianity. Lungkot ng buhay ninyo. May suffering, may persecution. Ang boring ng Christian life, talikuran mo na. Si Satanas pala yun. Sabi mo sa katabi mo, si Satanas yun. Sabi ko ng Orthodox commentary, ang gagawin daw ni Satanas ay tuksuhin tayo, i-tempt tayo para tayo'y magkasala. Hahanapin niya ang ating kahinaan at doon naman tayo tutuksuhin. Pero pag hindi siya nagtagumpay, heto daw ang gagawin niya. When he is unable to tempt us, he brings forth a threat of persecution so that fear, gagamitin daw niya ang takot, fear may cause us to betray the faith. Kapag hindi ka niya nakuha sa temptation na ikaw ay magkasala, magpapasok siya ng fear para talikuran mo ang iyong pananampalataya. At ganyan po ang pumapasok sa isip ng mga Christians noong araw. Napupuno sila ng takot kasi uusigin sila eh. Maaari silang ipapatay. Nanganganib ang buhay nila. Ngayon si Satanas bubulong-bulong. Aba, kung matino ka, iligtas mo ang buhay mo, talikuran mo na si Kristo para hindi kayo mabugbog, para hindi kayo ikulong. Taktik pala yan ni Satanas. Mga kapatid, yung pong kalooban natin, hayaan natin magpahinga kay Kristo. Sapagkat ang gawain po ni Satanas ay papanghinain ang loob natin upang tayo po ay tuluyan ng magkanulo o ipagkanulo si Kristo at ang ating Christian life. Ang tanong, eto po, paano kaya nilabanan ng mga Christians yung panunukso ni Satanas na ipagkanulo na lang si Kristo? Paano kaya nilabanan ng mga Kristiyano yung tukso ni Satan na iwanan na nila ang Christian faith para umalwan ang buhay nila? Tingnan po natin ang verse 9, letter B. Sabi po ni Pedro sa kanila, alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. Akala mo ikaw lang ang dumadanas niyan. Sinasabi ni Pedro, lahat ng Kristiyano pinagdadaanan din ang pagsubok na dinadanas mo. Maaaring iba lang ang forma, maaaring iba lang ang itsura, pero definitely, lahat ng Kristiyano dumadaan po sa pagsubok. You are not alone. Sabi mo sa katabi mo, you are not alone. Lahat ng Kristiyano dadaan sa pag-uusig, lahat ng Kristiyano dadaan sa pagsubok, lahat ng Kristiyano dadaan sa problema. Yung iba, pangiti-ngiti lang. Ano, may problema din yung pinagdadaanan, kaya huwag mong iisipin na nag-iisa ka. Maraming Kristiyano ang dumadanas ng ganyan. Yan po ang way kung paano nila nalabanan
ang panukso ng diablo. Sabi ko sa next verse, maikling panahon lang ang paghihirap nyo. Gano'n daw kahaba? Sabi ko sa katabi mo, temporary lang yan. Maikling panahon lang ang paghihirap nyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo. In short, pag nasa gitna ka ng pagsubok, huwag kang tumingin sa paligid. Huwag kang tumingin sa sitwasyon. Tumingin kayo sa buhay na ganap, sa eternal life na paparating sa inyo. Pag may pagkakataon sa buhay ninyo na parang gusto nyo nang i-give up ang Christian faith, gusto nyo nang talikuran si Kristo, gusto nyo nang bumalik sa dati yung buhay, ito daw ang isipin ninyo, pansamantala lang to. Kasi sa eternal life, maalwan. May naghihintay sa akin na buhay na walang hanggan. Doon ako dapat mag-focus. Kung ano mang dinadanas natin sa mundo, temporary lang to. Kaya dapat malampasan ko. Hindi ako dapat give up. Amen! Tayo po ba ay kagaya ng mga early Christians? Kaya natin, alam mo yung kahit na things are getting worse, things are getting difficult, patuloy pa rin tayo sa Christian life natin? Kaya po ba natin? Kakayanin natin sa tulong ng Panginoon. Amen! Kaya ang sabi sa next verse, at siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggan niyang kalwalhatian sa pamamagitan ng pakikipag-isa niyo kay Kristo. Sa verse po na ito, ipinapakilala sa atin yung tinatawag po na the preservation of God. Sabihin nga po natin, preservation of God. Ang ibig sabihin po sa Tagalog, iniingatan ng Diyos ang kanyang mga anak upang sila hindi tatalikod. Ganda po yung sinabi ni R.C. Sproul patungkol po sa preservation of God. Ang sabi niya, I believe that saints, that the Christians, do persevere in faith, and that those who have been effectually called by God and have been reborn by the power of the Holy Spirit endure to the end. Ang totoong mananampalataya daw, mananatiling tapat hanggang wakas. Ang tanong, bakit? However, sabi ko dyan, they persevere not because they are so diligent in making use of the mercies of God. The only reason we can give why any of us continue on in the faith is because we have been preserved. Iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kung ikaw daw ay totoong naligtas, kung ikaw daw ay totoong kumilala kay Kristo, kahit anong pagsubok sa buhay, hindi mo ipagkakano daw ang Panginoon. Hindi ka tatalikod sa pananampalataya dahil mismo ang Diyos ang nagsasabi, inaalagaan niya, iniingatan niya ang kanya. Amen! Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang matakot. Iingatan tayo ng Diyos. Hanggang wakas. Bilang pagtatapos ko ay nais kong ibuod sa inyo ang message na ito patungkol sa pag-aalaga ng Diyos. May pe-play po tayong video. This is a song. At nawa po ang message ng awit na ito ay manood sa ating mga puso. At ma-inspire tayo na kasama natin ang Diyos hanggang wakas. At tayo ay kanyang aalagaan, tayo ay kanyang iingatan. Let us play this video. And see, I need not be afraid. All my help comes from the Lord, who the earth and sky has made. He will keep you from all evils, behind you and before. He will
He will keep His people. He will preserve His people until the end because you are the sheep of His pasture. Sa mga oras na ito, kung kapatid, nangusap sa iyo ang Diyos sa isang special na pamamaraan. Sa mga oras na ito, may mga araw sa buhay mo na parang nag-iisa ka. Ngayon, ipinapakilala sa iyo ng Panginoon na siya'y sufficient at hindi ka kailanman nag-iisa. Kung sa oras na ito, sinasabi ng puso mo, Panginoon, kailangan ko ang tulong ninyo, taas mo yung kamay. Kung sinasabi mo na, Panginoon, kailangan ko ang tulong ninyo, hindi ko po kaya ang buhay, hindi ko na po makayanan minsan, taas mo yung kamay. Maraming salamat po sa mga kapatid natin na nagtaas ng kamay. Salamat po kay Kuya. Salamat kay Nanay, kay Ate na nagtaas ng kamay. Marami sa inyo bigat na bigat sa negosyo. Salamat po. Kay Ate na nagtaas ng kamay, kay Lola na nagtaas ng kamay, kay Lolo, kay Nanay, kay Tatay na nagtaas ng kamay, sa mga nasa likod na nagtaas ng kamay. Kita po kayo ng Panginoon. I believe this is a time of ministry. Inaabot ng Panginoon ang ating pangangailangan because He is an all-sufficient God. Siya ay Diyos na sufficient. At kailanman hindi tayo iiwan ng Panginoon, hindi tayo pababayaan. Ni ang kamatayan ay hindi tayo kayang agawin sa pag-ibig ng Diyos. Ni ang gutom ay hindi tayo kayang agawin sa pag-ibig ng Diyos. Ni anumang bagay na paparating ay hindi po tayo kayang agawin sa Panginoon. Salamat po sa pagtaas ng inyong kamay. Maaari nyo na pong ibaba. Lord, salamat. Salamat po sa banayad ninyong pagkilos. Salamat because you will keep us now and forever. You will protect us from evil. And you will ensure na kami po'y hindi tatalikod because your power protects us. Your power preserves us until the end. Kailanman ay hindi mo bibitawan ang iyong bayan, Panginoon. Ang katibayan na hindi po kailanman tayo pinabayaan ng Diyos ay nung ibuwis niya, ibigay niya ang kanyang buktong na anak na si Kristo alang-alang sa atin. Siya'y namatay sa krus. At doon, dala-dala niya ang bigat ng mundo. Doon, dala-dala niya ang bigat ng kasalanan. Pagkat ito po ang pagpapamalas at dakilang pagpapamalas sa atin ng Panginoon ang kanyang malasakit sa atin. Sinasabi din ang salita ng Diyos, kung ang kanyang nag-iisang anak ay naibigay, yun pa kayang mga pangangailangan natin ang hindi ibigay ng Panginoon. This is a moment of prayer. Sa pagkakataon po ito, kung kayo ay may mga gustong isumbong sa Panginoon, may mga gusto kayong sabihin sa Panginoon, may gusto kayong ikwento sa Panginoon, kung meron po kayong mga kabalisahan, kung mayroon po kayong mga daing, may mga kahilingan kayo, bakit hindi po natin sambitin sa ating amang palaging nakikinig sa ating lahat? Sige po, ipikit lamang ninyo mga mata. Huwag niyo munang pansinin ang paligid. Huwag niyo munang pansinin ang mundo. Hayaan mong personal, maging personal ang oras na ito. Kung may nais kang iiyak sa Panginoon, iiyak mo sa Kanya. Kung may nais kang ireklamo sa Panginoon, idulog mo sa Kanya. Sapagkat kailanman hindi Kanya pababayaan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming mga dalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po lahat ay tumayo at muli po
ko pong tatawagin ng worship team. At pwede ba awitin ng worship team yung pangalawang praise song kanina na palagay ko ay ugmang-ugma sa ating pong ginagawang pag-aaral ngayong gabi. Ayan. Tapat po ba ang Diyos? Mabuti ba ang Diyos? Sufficient ba ang Diyos? Mapapagkatiwalaan ba ang Diyos? Lahat po ng naniniwala ay pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay magdiwang. Tayo pong lahat ay magpuri. Sumigaw ng hallelujah! Sister Annalyn, let us sing that song. Come on, clap your hands together.
your burden upon the Lord because He cares. Hallelujah. Kanta po natin ang communion elements. Masabi kong iniingat ang lumha tayo ng Panginoon dahilan sa kanyang banal na dugo. The redemptive power of the blood of Jesus ay patuloy na nag-iingat sa atin. Tinubos tayo ng Panginoon sa magitan ng kanyang banal na dugo at minsan tayo ay tatatapak at patuloy pa rin ang pagbabangon sa atin. Because He cares. And through His blood, naroon ang patuloy na panunumbalik ng kalakasan natin at panunumbalik sa kapanagan ating natanggap ng libre sa ating Panginoon. What He has done at the cross. Bago ang Panginoon ay takpin sa upper room, naroon po yung eksena ng gawin ng ating Panginoon tapos siya may pagkanulo, kumuha siya ng tinapay, isa pong sandali yung piging nila. That po inside with the celebration ng Passover, kumuha siya ng tinapay, matapos pagpasalamat sa Panginoon, kanyang pinagtira-piraso at inibigay sa mga disipulo at kanyang sinabi, tanggapin ninyo yung kanin, itong mga katawan na inahandog para sa inyo. Tanggapin po natin ang simbolo ng kanyang katawan bilang pagkalaan ng Panginoon. Matapos tanggapin ng mga alaga yung tinapay na simbolo ng kanyang katawan, kumuha naman siya ng inumin at kanyang sinabi, ito ang aking dugo na iahandog para sa inyo. Tanggapin niyo itong inumin bilang pag-alaala sa akin. Ito rin ay nagpapahayag ng bagong kasunduan. Simple is na tanggapin ko na. Kaya sa pagbubuo ng dugo ng ating Panginoon, we are freely forgiven. In Jesus' name, amen. Ayun. Hallelujah. God bless mga kapatid. Amen. Pakisabi nga sa mga katabi natin, pagsubok lang yan. Huwag yung tampo yan. Malakas si Lord dyan. Hallelujah. Okay, napakagandang reminder sa atin na mas malaki ang blessings kaysa sa mga pagsubok. Tama po ba? Amen. Okay, dahil doon, ating ilagay ang ating mga kamay sa ating dibdib para sa ating covenant. Sabay-sabay lang po natin basahin. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugulan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, amen. Okay, pwede na po tayo magsiupo. At meron daw po tayo mga newcomer. So, tawagin po natin si Sister Angie Salamanya and Jermaine Pobebe. Saan po sila? Ayun, nasa baba mo pala ang sister. Nasa po si Sister Jermaine? Sister Jermaine po? Okay, so nandito po sa baba si Sister Angie. Atin pong extend ang ating mga kamay and atin pong ipanalangin ang kanyang pagdalo sa ating church. Okay, Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng aming sister na kasama namin ngayon. Narinig po niya ang inyong magandang balita, Panginoon, na anuman po ang kanyang dalahin dumating dito, inyong iniaalis na, Panginoon.
are so blessed na kasama namin siya ngayong umaga ito at lahat po ng ginagawa ninyo ay may purpose sa kanyang buhay. Sana Panginoon, gabayan niyo siya, kanyang buong pamilya, Lord God. Bigyan niyo po siya lagi ng maganda at positibong pananaw sa buhay. And we are blessed and happy na kapamilya namin siya at patuloy na magseserve sa pangalan ni Panginoon. In Jesus' name, Amen. Thank you po for coming, sister. Sige po, pwede na po tayo po. Oh, let's go to our announcements. Okay, so we have the Five Solas every Tuesdays, 5:30 p.m. to 7 p.m. Okay, ang bagong bagong natin, the Bible Love, Exploring the God's Word. So it's a 5-week series, September 8, 15, 22, 29, and October 6, para po sa ating mga anak, ages 3 to 12 years old. Next is weekly youth fellowship. So this is always in school, every Saturday to April. And then we have Sunday worship services, one in the morning, from 9 to 11, and also evening at 7 to 8:30. And also, we have our home prayer meetings still ongoing to April. So if you have any question and you want to open HPM sa inyong mga bahay, don't hesitate to come and ask our ushers here at yung mga tao dito. Next is praise and worship team. It's in need of instrumentalists, keyboardists, bassists, guitarists, and drummer. So lahat po na may mga talent dyan, ilabas po natin para sa ating Panginoon. And also, we're very excited. Pagatingnan mo ang anniversary ng ating Kalangkang branch. So also entitled Rooted in Christ. So lahat po ng mga blessings natin, ito po ay ating annex. So we are very excited na mag-iisang taon na wala ang kalanga. Okay, next po. So September 14 po yan, Saturday, 3 to 5 p.m. Okay, thank you very much po. So para sa ating favorite part, exciting part, let's go on Sister Melly for exhortation. Salamat po sa Panginoon. So, exciting part, the most exciting part of it. Amen. So, sabi po dito sa Matthew 6, simula 19, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na dito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira, at walang nakakapasok ng magnanakaw. Sapagkat kung nasa ng inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Dito sa verse 31 naman, ipagpapatuloy natin. So sabi po dito sa verse 31, kaya huwag kayong mag-alala kung anong inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinakahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahanin dumarating sa bawat araw. So, purihin ng Diyos. So, sa mundo, yung pinapanood natin ng kwarta o bayong. Pera, ano yung isa? Kwarta o kahon. Pera o bayong. Ay, dito naman sa Biblia, Diyos o kayamanan. So, alam ko po, ang mundo, ng worries. Maaaring ang isang nakakahadlang sa pagkakaloob natin
paano kung magkakaroon, ay kulang pa nga, pambayad sa kuryente, pambayad sa ilaw, mahal ang bigas, mahal ang lahat. Babawasan ko pa ito, di lalo na ako nakulang. Tandaan natin, si Lord ay hindi Lord ng subtraction, kundi siya Lord ng addition at multiplication. At ang Panginoon ay palaging totoo sa kanyang mga pangako. Tunay at mabisa ang kanyang mga salita. At proven and tested ang Panginoon dahil napakarami na talaga. Titingnan natin ang Pauline na naghirap dahil sa kanilang katapatan sa pagkakaloob ay sila ibinalik ng Diyos ang kanilang kayamanan. At higit pa sa 10% ang kanilang ibinibigay. Grabe ang pagkipin ng Panginoon sa kanila kung kaya nakita natin sikat ang kanilang company. At hindi na yan, maraming kumpanya na ito ang talagang naroon ang patnubay ng Diyos. Ang McDonald's at tingnan natin yung close up na puro tipid ang mga tauhan. Ito lahat ay naroon na pinatutunayan lang ng Diyos yung ating graphic na pakaganda. That really God is all sufficient. Sufficient siya. Huwag tayong panghinaan ng loob. Alam mo po kami dati ninanghihinaan loob. Kung kaya takot na takot kami magbigay ng tama at nararapat. Pero sa panahon na kami dumanas ng matinding mga pagsubok sa buhay, grabing pakihirap, grabing pagsubok na wala na akong maipaulam sa anak ko kundi toyo at supa. Kanin na lamang at mga itsang gulay sa mahulan. Pero talagang Diyos ay tapat. Dahil sa katapatan sa pagkakaroon, ang Panginoon talaga ang magkakaya. Parang imposible, pero walang imposible sa Panginoon. Kung kailan kami naghirap ng todo, saka ako nagkaloob ng tapat. Sapagkat dati kasi hindi po yung pananampalataya niyo eh. The only thing na magagawa natin kung tayo pinanghihinaan, o tayo pinanghihinaan ng loob, lalo natin tibayan at lalo tayo magpakasige sa pagpundar ng ating pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat sabi nga, di huwag kayong mag-alala, unahin natin ang Panginoon. At pag inuna natin, ang Panginoon palagi may pangako. Ang buhay natin, tayo nakaasa sa pangako ng Diyos. At hindi natin kaya kung wala talaga ang Diyos sa ating buhay. You cannot work on your own. Kailangan mo talaga ng partner sa buhay. Walang iba kundi ang Panginoon. Pinakamagandang partner ay ang Diyos. Sapagkat pag ginawa mong partner ang Panginoon, all out ang pagkisibala mo. At ang Panginoon ay walang sawa ng pagkakaloob. May testing, natural yan sa buhay. Pero after the testing, tatanggap ka naman. You will be rewarded by God. Depende sa inyong pananampalataya. Kaya, i-establish natin ang faith. Sipagan natin ang pag-attend. Sipagan natin ang pagbabasa, ang pakikinig. At sa pakikinig, patuloy tayo madidevelop ng Panginoon. And we will never be affected ng mga circumstances sa buhay. Kahit paanong gawin liglig sa atin ni Satanas, hindi tayo bibigyan. Hindi tayo susuko at naranasan namin grabe ang liglig sa amin. Sa pagkakaliglig niya, talsika ng aking mga buhok. Talagang, alam ko naman ginagamit ito ng Diyos na pagkiong ngayon for the glory of the Lord. Kaya, napakabuti talaga ng Diyos sa ating buhay. Let us all be dependent with God. Pag tayo dependent sa Kanya, see kung anong gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. At kung ibabalik ng Diyos ang lahat-lahat, aayusin ng Diyos ang buhay mo, yung mga pangangailangan niya, ipagkakaloob at walang imposible. Kayang-kaya ng Diyos gawin ang lahat ng niya. So, establish natin ang faith at unahin natin ang Panginoon. So, napili mo natin, Diyos o kayamanan, siyempre Diyos ang pipilain natin sa ating buhay. So, ang Diyos ang inuna mo, hindi na maghihinawang magkaloob. Dahil ito ay para sa Panginoon. Amen. So, manalangin po tayo. Ama namin Diyos, salamat po sa kabutihan mo.
Tunay po na ikaw ay Diyos ng katapatan, Diyos ng kayamanan. Sa iyo ang lahat. At alam ko kung kami nakatigil sa iyo, wala kang sawang magkaloob sa amin ng mga kilala. Ang aming buhay gagamitin mo ng banal na pagtuon para makamotivate kami, encourage kami ng mga ibang tao. Salamat po, Ama, at kinikip namin palagi ang iyong mga pangako. We give you praise, honor, and glory. In Jesus' name, amen. Shine upon you. May the Lord give you shalom. May the Lord keep you wherever you go. We keep on praying that you are blessed in the field and you are blessed in the city. You are blessed coming in and you are blessed coming out. And we continue to declare that Christ is with you. Christ is in you. Christ is above you, beneath you, surrounding you wherever you go. We also declare that God's blessing will follow you wherever you go, and His ministering angels keep following you wherever you are. And so, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Amen. Our service is over. See you next Sunday. God bless you.